Ang atin pong tagapagsalita ay galing pa sa Victoria. Kain natin, Brother Alvin, please come and preach to us the Word of God. Amen. Makakaupo na po. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil palati ko pong sinasabi, bawat pagtayo ko po dito sa harapan, ito po ay pagpapala, biyaya at kahabagan ng Panginoon. Salamat po, Pastor, sa tiwala. Tayo po ay magsitayong lahat. Basahin po natin ang salita ng Diyos na atin pong pag-aaralan. Job chapter 42. Job chapter 42. Atin pong basahin mula verse number 1 hanggang verse number 6. Job chapter 42 verses 1 hanggang 6. Sabayang pagbasa po tayo. Verse 1, ready, read. Then Job answered the Lord and said, I know that thou canst do everything, and that no thought can be withholden from thee. Who is he that hideth counsel without knowledge? Therefore have I uttered that I understood not, things too wonderful for me, which I knew not. Here I beseech thee, and I will speak. I will demand of thee, and declare thou unto me. I have heard of thee by the hearing of the ear, but now mine eye seeth thee. Wherefore I abhor myself and repent in dust and ashes. Ating pong pag-aaralan ay yung verse number 5. I have heard of thee by the hearing of the ear, but now mine eye seeth thee. Tayo po'y manalangin. Muli po aming dakilang Diyos. Salamat po sa biyaya, pagkapala, at sa napakadakilang pribileyo na sa hapong pong ito, kayo po ay patuloy po naming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Ama, sa salita niyo po na aming binasa at dalangin po namin patuloy niyo po handa ang aming mga puso, ang aming mga isipan sa aming pong pagtanggap ng inyo pong banal na salita. Patuloy po kami dumadalangin ng inyo pong kapatawaran sa aming pong mga kasalanan, gayon din po, Ama, sa aming mga pagkukulang. Patuloy po kaming lumalapit sa inyong paglinis sa amin pong mga karumihan. O banal na Espiritu, kayo pong kumilos, gumawa sa amin pong buhay, through thy word na amin pong tatanggapin. Ama, salamat pong muli. Ang lahat po ng ito'y dalangin po namin na may pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Salamat po. Makakaupo na po tayong lahat. Noong nakaraang Wednesday and Thursday, ang ating pong Bible reading ay hango po sa Book of Job. At ito po yung nilagay ng Panginoon sa aking puso, sa kanya pong salita, na yung atin pong text na binasa. Kasi nga po, one of the greatest lesson from the Book of Job is that our greatest need is not always an explanation doon sa mga nangyayari sa buhay natin, kundi yung deeper revelation of God Himself through His Word. Kaya nga nagpapasalamat po tayo mga kapatid, we have the very Word of God, the King James Bible. Ito po yung inspired, ito po yung preserved, ito po yung inerrant, ito po yung infallible Word of God. Kaya nga tingnan po, bakit maraming tao ang sumasamba sa mga imahen dahil hindi nila kilala ang tunay na Diyos? Mali ang pagkakilala nila sa Panginoong Diyos. Tingnan po, bakit may mga tao na mali ang pagkakilala nila sa ating Panginoon, mali ang pagkakilala nila sa Diyos, dahil mali ang Bible na ginagamit nila? Amen. Kaya nga po, napakahalaga po mga kapatid, kapag mali ang pagkakilala ng tao sa Diyos, mamamali rin ang magiging buhay. Mamamali rin ang magiging katuruan. Bakit po may nagtuturo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa dahil hindi nila kilala ang tunay na Diyos ng Biblia? Ano sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9? For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works,
lest any man should boast. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Kaya ganyan po ang mangyayari. Tingnan niyo po, bakit may nagtuturo yung maling katuruan na nawawala ang kaligtasan? Dahil mali ang pagkakilala nila sa ating tagapagligtas. Ano sabi sa Hebrews chapter 5 verse 9? And being made perfect, He became the author of eternal salvation. He's the author of eternal salvation. Hindi nawawala at mawawala po ang kaligtasan. Ang kaligtasan po, sabi ko nga doon sa Bible study ko, ang kaligtasan is a free gift from God. Ang kaligtasan is for all. Ang kaligtasan is by faith. Ang kaligtasan ay forever. Kaya nung sabi sa Titus chapter 1 verse 2, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. Yan ang ating Panginoong Diyos. Kaya tingnan niyo po, bakit may mga tao, may mga sekta na hindi naniniwala na ang Panginoong Jesus ay Diyos? Bakit po? Dahil mali ang pagkakilala nila sa Panginoon. Tingnan, 1 John chapter 5 verse 20. Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? And we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know Him that is true, and we are in Him that is true, even in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Amen. Kaya nga, sa 1 Timothy chapter 3 and verse 16, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Amen. Kaya tingnan niyo po, isa po doon sa bahagi ng panalangin ng Panginoon sa John chapter 17. Tingnan niyo po, John chapter 17 and verse number 3. Ano po yung isa sa mga unang bahagi? Sabi ng panalangin ng Panginoon, and this is life eternal, that they might know Thee. Ano sabi ng Panginoon? The only true God and Jesus Christ whom Thou hast sent. Mga kapatid, makikilala po natin ang Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi natin makikilala ang Panginoon, ang Diyos, without the Word of God. Kaya nga sa paglago, sa pagkakilala sa Diyos, we need the Word of God. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga po ng Bible reading. Napakahalaga po the preaching of the Word of God. Napakahalaga po ng Sunday school. Napakahalaga po ng discipleship. Napakahalaga po ng doctrine class. Napakahalaga po ng Scepter College. Amen. Yes, sir. Naalala ko po, nung bago pa lang sumisikat po yung AI, yung ChatGPT, sabi nila, ang daming katanungan na nasasagot, ang laking tulong. Ay tinanong ko yung, sinubukan kong tanungin. Sabi ko, bakit doon sa 2 Samuel, nung sinugo ng Panginoong Diyos si Prophet God kay David, pinapili. Bakit doon sa 2 Samuel, sabi ng Bible, 7 years of famine. Pero pag tiningnan mo sa 1 Chronicles, nakalagay doon 3 years of famine. Alam niyo, sagot ng ChatGPT, copy is error. Sabi ko, bakit doon sa 2 Chronicles, doon sa huling chapter, si Jehoiachin nagsimulang mag-reign when he was 8 years old. Pero bakit doon sa 2 Kings, nagsimulang mag-reign si Jehoiachin 18 years old? Ang sagot sa akin, copy is error. Sabi ko, anong sagot yan? The Bible, the King James Bible is inerrant. Amen. Kaya nga, napakahalaga po ng simbahan. Kaya nga mga kapatid, we cannot grow, hindi tayo lalago sa pagkakilala natin sa Diyos apart from the very Word of God. Kaya nga nakakalungkot kung matagal na tayong Kristiyano, wala pa tayong sariling King James Bible. Kasi napakahalaga po ng salita ng Panginoon. Kaya doon sa atin pong text, tingnan niyo po,
Doon sa unang bahagi ng Book of Job, makita natin yung progression. Si Job nawalan ng kanyang 10 anak sa iisang araw, sa iisang pagkakataon. Iniisip ko nga bilang magulang, yung magkasakit lang yung anak mo, natataranta ka na, hindi mo alam ang gagawin mo eh. Ito, 10, sabay-sabay namatay sa isang pagkakataon. Nawala yung kanyang kabuhayan, nawala yung suporta ng asawa niya, nawala yung kanyang kalusugan, nawala yung pangunawa ng kanyang 3 kaibigan, and Job is even struggling to understand God's way. Kaya nga habang binabasa natin ang aklat ng Job, mapapansin natin, hindi tumigil si Job in seeking God. Hindi siya lumalayo sa Panginoon. Mas lalo pa nga siyang lumalapit sa Panginoon. He is seeking God. Kaya nga, hindi siya naghahanap ng paraan para takasan ng Panginoon. Naghahanap siya ng pagkakataon, makaharap ang Panginoon. Ang laman ng kanyang puso, Lord, gusto ko lang kitang makausap. Gusto kong iharap sa iyo ang aking mga tanong at marinig ang inyong tinig. Job is not demanding that God justify himself. He longs to understand what God is doing. Kaya nga, ang matinding pananabik na yon, yung paghahanap ni Job, dumating sa sukdulan, doon sa Job 38, chapter 38, nang ang Panginoon mismo ang nagsalita sa kanya. Kaya tinan nyo, sa Job 23 verse 3, ang sabi ng Bible, "Oh, that I knew where I might find Him." Doon sa Job 31:35, "Oh, that the Almighty would answer me." Sa Job 38, "Then the Lord answered Job." At doon sa ating text na binasa sa verse number 5, "I have heard of thee by the hearing of the ear, but now mine eye seeth thee." Amen. Tingnan niyo po, Job began seeking an audience with God. He ended with a deeper knowledge of God. "Mine eye seeth thee." He started asking, "Where can I find God?" He finished saying, "Now mine eye seeth thee." Wow, amen. Kaya nga doon sa first 35 chapters ng Book of Job, everyone is asking why. Why did God allow this? Why do the righteous suffer? Why God doesn't answer? Job wanted answers. His friends thought they had answers. Si Eliphaz, si Bildad, at si Zophar. But when God finally speaks in Job 31 hanggang 38 to 41, makikita natin, God never tells Job why he suffered. Instead, God revealed Himself to Job. Amen. God doesn't explain Satan's challenge. God doesn't explain the heavenly conversation. He doesn't explain every tragedy na nangyari sa buhay ni Job. Instead, He asked Job questions. Ang sabi, "Where was thou when I laid the foundations of the earth?" Job 38 verse 4. Sa verse 31, "Canst thou bind the sweet influences of Pleiades? Knowest thou the ordinances of heaven?" Kaya nga makikita po natin dito, Job, before you understand my plan, you must understand my person. Amen! Yes, sir. Kaya maunawaan mo muna ang persona ko, my nature and character. Kaya nga, we cannot know God apart from the very word of God, and that is the King James Bible. Amen. Kaya nga antong respond ni Job, "I have heard of thee by the hearing of the ear, but now mine eye seeth thee." Tingnan nyo, hindi sinabi po ni Job, "Now I understand why I suffered." Hindi. Ang sabi ni Job, ngayon lumalim ang pagkakilala ko sa Panginoong Diyos. Now mine eye seeth thee. Kaya nga, yun ang nagbago sa lahat eh. Tingnan nyo po. May nabasa ako dati nung ako'y nasa Amerika. Merong tatay at yung anak nakasakay sa kotse. Ay doon may tunnel na mahaba eh. Madilim doon eh. Nung pagpasok nung mag-ama doon sa tunnel, yung bata natakot, nagpanik. "Daddy, ano po ito?" Ang sabi nung yung daddy niya, hindi in-explain yung engineering ng tunnel. Hindi in-explain nung tatay kung paano i-build yung ganung tunnel. Ang sabi lang nung tatay, "Anak, hawakan mo ang kamay ko."
And that is enough for the child. Kaya nga napakahalaga. Tatandaan po natin, the child doesn't need an explanation about the tunnel. All the child need is his father. Kaya nga ang kailangan natin, ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Kahit anong mangyari, basta nasa atin ang presensya ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, bilang tao, may pagkakataon sa buhay natin na tayo ay merong tanong, meron tayong mga why. Bakit po ako, Panginoon? Bakit ngayon po ito nangyari? Bakit nagkasakit po ako? Bakit nalugi ang negosyo ko? Bakit nawalan po ako ng trabaho? Bakit po, samantalang nagsisikap naman ako maging tapat, bakit po nangyari ito? Kung minsan, bilang tao, mga kapatid, ang pinakamabigat na pasanin ay hindi yung problema mismo. Ang pinakamabigat na pasanin, kundi ang hindi natin maintindihan kung bakit ito nangyayari. Kaya nga marami ang taong nagsasabi, Lord, if you will explain everything, magiging okay na ako. Pero nabasa natin, mga kapatid, hindi explanation na nangyayari kay Job ang ibinigay ng Diyos. Ang ibinigay ng Diyos, revelation niya ng kanyang sarili kay Job. Hindi niya laging ipinapakita ang dahilan sa mga nangyayari sa atin, mga kapatid. Ipinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. Kaya yun nangyari kay Job eh. Sa first 2 chapters ng Book of Job, ang mababasa natin yung mga pangyayari sa langit. Hindi alam ni Job yun eh. Hindi alam ni Job ang usapan ng Diyos at ni Satanas. Hindi niya alam na may spiritual battle na nangyayari. Ang alam ni Job, yun nangyari sa kanya. Isang araw na wala ang lahat sa buhay niya, yung kanyang mga anak, yung kabuhayan niya, yung kalusugan niya, yung suporta ng asawa niya, pati yung pangunawa ng mga kaibigan niya. Sa loob ng mahigit 30 chapters, iisa ang tanong, bakit? Pero nang magsalita ang Diyos, mga kapatid, hindi niya sinagot yung bakit. Sinagot ng Panginoon yung kung sino siya, kung sino ang Panginoong Diyos. Kaya nga nang makilala ni Job ang Diyos ng mas malalim, na wala yung pangangailangan niyang malaman ang lahat ng dahilan sa nangyari sa buhay niya. Kaya nga sometimes, knowing God is better than knowing why these things is happening to us. Kaya nga number 1, 3 lang po tayong points. Number 1, we often want answers. Gusto natin lagi ang kasagutan, but God wants to build our trust in Him. Pero naisin ng Diyos ay tumibay, lumago ang ating pagtitiwala, pananampalataya sa Kanya. Kaya nga, isipin niyo si Job. Isang araw lang, sunod-sunod, yung nagsabi sa kanya, your oxen are gone. Hindi pa nga tapos mag-report meron na kaagad kasunod eh. Your camels are gone, your servants are dead, your children are dead. Sunod-sunod, hindi pa tapos mag-report yung isa, may kasunod kaagad. Pagkatapos, yung kanya namang kalusugan, yung kanyang katawan tinamaan ng masasabi nating matinding karamdaman eh. Sabi ng Bible ganito eh. So when Satan, do sa Job 2 verse 7, so when Satan forth from the presence of the Lord, and he smote Job with sore boils from the sole of his foot unto his crown. Mula talampakan hanggang sa ulo, sa bumbunan ng ulo. Didikit po yung sa kasuotan eh. Medically speaking, paano siya uupo? Meron din yung kanyang likuran. Paano siya tatayo? Meron din ang talampakan niya. Paano hihiga? Meron din ang batok niya, meron din ang likod niya. Isipin natin yung kalagayan ni Job. At parang hindi pa sapat yon. Dumating nga yung kanyang 3 kaibigan, pero sa halip na mag-comfort sa kanya, umalalay sa kanya, hinusgahan pa siya. Ang sabi ng Bible, nung kanyang mga kaibigan, sa Job chapter 4, verse 7 and 8, ito ang sabi ng kanyang mga kaibigan. Nung una niyang kaibigan, sabi ng Bible, remember, I pray thee, whoever perished, being innocent, or were there the righteous cut off, even as I have seen, they that plow iniquity and sow wickedness reap
the same. Kaya nga, ito yung kanilang pinapalabas eh. Job, siguradong may lihim kang kasalanan. Kasi itong sabi ng kaibigan niya. Pero alam nating hindi totoo yun eh. Kasi nagalit nga ang Panginoon doon sa tatlong kaibigan ni Job at the end of the book. Kaya nga bilang tao, kalimitan, ganyan din tayo. Kapag may problema, ang unang tanong, why? Hindi ang unang tanong, Lord, ano po ang gusto mong ituro sa akin sa nangyayari sa akin? Ang tanong agad ng tao, Lord, bakit po ito nangyari sa akin? Alalahanin natin si Joseph. Si Joseph, makikita po natin, hindi alam ni Joseph kung bakit siya ipinagbili ng kanyang mga kapatid. Hindi niya alam kung bakit siya nabilanggo, wala naman siyang kasalanan. Pero isa lang ang alam ni Joseph, kilala niya ang Diyos niya. Bakit? Hindi siya nagreklamo, hindi siya nanise, hindi siya nag-isip gumante sa mga taong nangapi sa kanya. Bakit? Dahil kilala niya ang kanyang Diyos. Sabi niya, "You thought evil against me, but God meant it unto good." Kaya nga mga kapatid, may mga taong nawalan ng trabaho, may mga taong nalugi ang negosyo, may mga taong nagkaroon ng matinding karamdaman, may mga taong nawalan kanilang mahal sa buhay. Ang tanong nila, Lord, bakit? At kung minsan, walang sagot ang Panginoon, pero hindi ibig sabihin, walang Diyos. Kaya nga mga kapatid, faith does not begin when all questions are answered. Faith begins when we continue trusting even if they are not yet answered by God. Kaya number 2, God may not reveal the reasons, maaaring hindi ipahayag ng Panginoon ang mga dahilan, but He always reveals His character. Pero ipinapahayag niya ang kanyang karakter. Kaya nga mga kapatid, sa parte ng chapter 38 hanggang 41, makibabasa po natin dito yung nagsalita na ang Panginoong Diyos. Ngunit pansinin niyo po, kung babalikan natin, hindi sinabi ng Panginoong Diyos, Job, hayaan mong ipaliwanag ko ang mga nangyari sa buhay niyo. Hindi ganon. Sa halip, nagtanong ang Panginoon kay Job, where was thou when I laid the foundations of the earth? Sinasabi ng Diyos, hindi mo kailangang malaman ang lahat ng dahilan sa mga nangyayari. Kailangan mo lamang makilala kung sino ako. Kaya nga, sunod-sunod yung tanong ng Panginoon eh. Sino ang nagligay ng bituin sa kalangitan? Sino ang nagbigay ng pagkain sa uwak? Sino ang kumokontrol sa dagat? Sino ang nag-uutos sa umaga? Hindi po ito exam sa science. Ito po ay revelation of God's character. Kaya nga ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos sovereign, ang Diyos faithful, ang Diyos kailanman hindi nagkakamali. Kaya nga ang Diyos kailanman hindi nawawala ng kontrol sa lahat ng kanyang nilikha. Sabi nga nung awitin, this one thing I know for sure, my God is in control. Kaya nga, nung naalala ko yung mga disciples, nung sila ay nasa ship sa gitna ng dagat, may dumating na malakas na unos. Ang alam nila, talagang sila ay mamamatay na, mapapahamak na. Lord, carest thou not that we perish? Ang kailangan ba nila ay lecture tungkol sa weather? Ang kailangan ba nila tungkol sa atmospheric? Hindi. Ang kailangan nila ay makita na ang Panginoon ay kasama nila. Na ang Panginoon kayang pagsabihan ang hangin at alon ng dagat. Kaya nga, natutunan nila, mas mahalaga na ang Panginoon kasama nila kaysa kung gaano kalakas o kalaki ang bagyo. Doon nga sa Acts 31 dati na nasa Timugan tayo.
Meron doon testimony ng isang mandaragat. Sabi niya, I would rather be in the storm with Christ than in still waters without Christ. Wow. Amen. Yes, sir. Kaya nga, peace does not come from knowing the future. It comes from knowing the one who holds the future. Amen. Number 3, when you truly know God, kapag tunay mong kilala ang Panginoon, you don't need every answer to what is happening to you. Kaya nga doon sa ating text na binasa, hindi sinabi ni Job, now I understand. Ang sinabi niya, now mine eye seeth thee. Napakaganda niya. Noon, naririnig lang niya ang tungkol sa Diyos. Pero ngayon, nung magsalita ang Panginoon, kilala na niya ang Diyos ng mas malalim na paraan. Mine eye seeth thee. Dito ko nakita ang isang napakahalagang katotohanan, mga kapatid. Hindi lang binabago ng pagkakilala sa Diyos ang ating pag-iisip, binabago ng pagkakilala natin sa Diyos ang buong buhay natin. Tingnan niyo po, mga kapatid, kaya maraming Kristiyano ang mahina, hindi dahil mahina ang Diyos, kundi dahil mababaw ang kanilang pagkakilala sa Diyos. Marami ang hindi makatugon sa panawagan ng Diyos. Bakit po? Dahil mababaw ang pagkakilala nila sa Panginoon. Kapag tinawag ng Diyos sa paglilingkod, sasabihin, Lord, baka hindi ko kaya. Anong sabi sa 1 Timothy chapter 1 verse 12? And I thank Christ Jesus my Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Kapag sinabi ng Panginoon, magbigay ka, sasabihin nila, Lord, paano naman ang pangangailangan ko? Mababaw ang pagkakilala nila sa Panginoon. Kapag sinabi ng Diyos, mag-soul winning ka, anong isasagot? Lord, nahihiya po ako. Mababaw ang pagkakilala sa Panginoon. Kapag sinabi ng Diyos, magbalik ka ng iyong ikapu, anong sasabihin? Lord, kulang pa nga po ito. Magbabalik pa ako. Mababaw ang pagkakilala sa Panginoon. Amen. Kapag sinabi ng Diyos, manalangin ka, anong inuuna? Mas inuuna ang cellphone kaysa sa prayer closet. Mababaw ang pagkakilala sa Panginoon. Hindi po dahil kulang ang kakayahan ng Diyos, kundi dahil kulang ang pagkakilala natin sa Diyos. Kaya mali ang pagkakilala natin sa Panginoon. May maganda pong talata sa Daniel chapter 11. Daniel chapter 11. Ano sabi ng salita ng Diyos? Verse number 32. And such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries. But the people that do know their God shall be strong and do exploits. Kaya nga, sabi ng Bible, but the people that do know their God shall be strong. Pasinin niyo po ang sinabi, the people, hindi sinabi, the people who know history, the people who know science shall be strong, hindi. Ang sabi ng, hindi rin sinabi, the people who know many academic subjects shall be strong. Ang sabi ng Bible, the people that do know their God shall be strong. Kapag malalim ang pagkakilala natin sa Diyos, sabi ng Bible, shall be strong, magiging malakas ka. At kapag malakas ka, sabi ng Bible, and do exploits, makakagawa ka ng mga bagay na hindi mo akalaing kaya mong gawin. Yes, sir. Ang tawag dyan, biyaya ng Diyos. Amen. Kaya even Apostle Paul, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Amen. Kaya nga si Apostle Paul, manggagawa na, siya ay apostles na, pero anong desire ng puso niya? That I may know Him and the power of His resurrection. Si Abraham, tinawag ng Panginoon, iniwan ang kanyang bayan, iniwan ang kanyang angkan. Nang tinawag siya ng Panginoon, hindi pa niya alam kung saan siya pupunta. Pero dahil kilala niya ang Diyos, siya po ay sumunod. By faith, Abraham obeyed, not knowing whither he went. Si Noah, sinabihan ng Panginoon gumawa ng arka sa loob ng mahigit 100 taon. Wala pang ulan noon. Wala pang baha noon.
Iniisip ko nga maaring pinagtatawanan siya ng tao, pero dahil kilala ni Noah ang Diyos na nag-utos sa kanya, nagpatuloy siyang gumawa for more than 100 years. Si Moses, bakit hinarap niya si Pharaoh? Hindi dahil matapang siya, kundi dahil kilala niya ang Diyos na nagsugo sa kanya. Si Joshua, bakit hindi siya natakot sa Jericho? Sabi ng Bible, dahil kilala niya ang captain of the Lord of hosts. Kaya nga mga kapatid, tingnan niyo po si David, the young David. Bakit hinirap niya si Goliath? Dahil kilala ni David ang Diyos, kaya sinabi ni David, the Lord that deliver me out of the paw of the lion, He will deliver me out of the hands of these uncircumcised Philistines. Ang confidence ni David, hindi doon sa kanyang sling. Ang confidence ni David, hindi doon sa stone. Ang confidence ni David, nasa Panginoong Diyos. The battle is the Lord's. Kaya nga si Daniel, na-sign na yung decree na ang sino mang magpetisyon, maliban sa hari, ibubuli doon sa lion dens. Pero bakit hindi tumigil si Daniel sa pananalangin? Dahil kilala niya ang kanyang Diyos. Kaya nga si Paul, bakit si Apostle Paul nakapagpatuloy sa kabila ng maraming troubles and persecutions? Ano ang sabi niya? I know whom I have believed. Hindi niya sinabing, I know all the answers sa mga nangyayari. No. Ang sabi niya, I know whom I have believed. Kaya nga, mga kapatid, ang mga Kristiyanong may tunay na kagalakan. Hindi yung Kristiyanong walang problema, kundi yung Kristiyanong may malalim na pagkakilala sa Diyos. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Ang mga Kristiyanong mapayapa, hindi yung mga Kristiyanong walang bagyo na pinagdadaanan, kundi yung mga Kristiyano na may malalim na pagkakilala sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon, in me ye shall have peace. Ang mga Kristiyanong matapang, hindi yung Kristiyanong walang takot, kundi yung may malalim na pagkakilala sa Diyos. Ang mga Kristiyanong faithful, hindi yung walang pagsubok sa buhay, kundi yung may malalim na pagkakilala sa Diyos na ang Panginoong Diyos, faithful God. Amen. Kaya nga, your Christian life will never rise above your knowledge of God. The depth of your faith is determined by the depth of your knowledge of God. Kaya nga, small knowledge of God produces small faith. Great knowledge of God produces great obedience sa Bible. Kaya nga mga kapatid, si Job, kahit sa pagkakataon, tinan nyo, hindi pa bumabalik ang kanyang kabuhayan, kanyang kayamanan. Kahit hindi pa bumabalik ang kanyang kalusugan, kahit hindi pa siya nagkakaroon muli ng anak, pero iba na si Job sa chapter 42. Bakit? Dahil mas lumalim ang pagkakilala niya sa Diyos. Mas lumaki ang tingin ni Job sa Diyos kaysa sa kanyang problema na nangyari sa buhay niya. Kaya nga the greatest tragedy, mga kapatid, is not that people do not know the answer in life. The greatest tragedy is that people know so little about the God of the Bible. Amen. Hindi nila alam that God makes no mistakes. God never moves without purpose or plan. Kaya nga mga kapatid, if we know God only as our Savior, you will trust Him only for heaven. But when you know Him as your shepherd, you will trust Him in every valleys of life. At even the psalmist sabi niya, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. When you know Him as your Father, sabi nung awitin, you will trust His heart. When you know Him as your provider, you will not fear tomorrow. When you know Him as your sovereign King, you will rest even when life makes no sense. Kaya nga, mga kapatid, may mga pagkakataon, hindi sasabihin ng Diyos kung bakit ka nagkaroon ng matinding karamdaman. Hindi niya ipapaliwanag kung bakit ka nawalan ng trabaho, kung bakit nalugi ang negosyo, kung bakit sa iba ibinigay yung project, kung bakit hindi ka natanggap sa trabaho. Hindi niya agad sasabihin kung bakit hindi natupad yung iyong plano. Pero sa gitna ng lahat, ipapakita ng Diyos sa atin na siya ay sapat.
At kapag lumago tayo sa pagkakilala natin sa Diyos, matututunan nating sabihin, Lord, I still don't know why, but now mine eye seeth thee. The greatest gift God gives in suffering is not always an explanation. It is the deeper experience of God Himself. Kaya imagine natin mga kapatid, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ni Job, siguro kahit pa may magsabi kay Job, Job, pwede nang ipaliwanag ng Diyos ang lahat na nangyari sa buhay mo. Pero alam nyo, hindi na yon ang pinakamahalagang bagay kay Job. Mas mahalaga na kay Job ang isang bagay, mas nakilala niya ang Diyos. Kaya nga mga kapatid, maaring hindi alisin ng Diyos ang bawat problema natin. Maaring hindi patigilin ng Diyos ang bawat bagyo ng buhay. Maaring hindi niya sagutin ang bawat why natin. Pero ipinapangako ng Diyos ang isang bagay na mas dakila, ang kanyang presensya sa buhay natin. At kapag kasama natin ang Diyos, kahit hindi mo alam ang dahilan na nangyayari sa buhay mo, may kapayapaan ka pa rin kanyang ibinibigay. May kapayapaan ka pa rin na hindi kayang ibigay ng mundo. Kaya nga napakahalaga po, huwag tayong intayin na maunawaan natin lahat bago tayo magtiwala sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Diyos na lubos na nakakaunawa ng lahat ng bagay. Tatandaan po natin ito. If God explained everything, yung nangyayari sa buhay natin, it would satisfy your mind for a moment. But when God reveals Himself, He satisfies your soul forever. Yan ang ating Panginoong Job, ang Panginoong Diyos. Kaya nga katulad ni Job, masasabi din natin, I came to God asking for answers, but I left knowing God more. And that is enough for me. And that is all I need. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Muli po, aming dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong salita. Maraming salamat po, Ama, dahil ipinaalala mo po sa amin through Thy Word na ang pinakamahalagang bagay sa aming buhay ay hindi ang malaman namin ang lahat ng dahilan ng aming kahirapan at pinagdadaanan, kundi ang mas makilala ka pa namin. Panginoon, patawarin mo po kami sa mga pagkakataong mas marami kaming tanong kaysa pagtitiwala. Madalas naming itanong ang bakit. Samantalang ang nais mong marinig, Lord, gusto ka naming mas makilala pa. Tulungan mo po kaming magkaroon ng pananampalatayang tulad ni Job. Kahit hindi po namin naunawaan ang lahat ng pangyayari, turuan mo kaming magtiwala sa inyong wisdom, sa inyong pag-ibig, sa inyong katapatan at sa inyong kapangyarihan. Patuloy po, palalimin niyo po ang aming pagkakilala sa iyo through Thy Word sapagkat alam namin tulad ng sinabi ng iyong salita, ang mga taong tunay na nakakakilala sa kanilang Diyos ay magiging matatag, magiging tapat at magagawa ang mga dakilang bagay para sa inyong kaluwalhatian. Dalangin po namin, Ama, ang bawat pusong may dinaramdam ngayon. Yakapin mo po sila, Panginoon, ng inyong presensya. Kung hindi mo pa man ibinibigay ang sagot sa kanilang mga tanong, iparanas mo po sa kanila ang inyong presensya na git na mahalaga kaysa sa anumang paliwanag. At dalangin po namin paglabas namin sa lugar na ito, hindi lamang kaming uuwi na may bagong kaalaman tungkol sa inyo, kundi umuwi kaming may malalim na pagkakilala sa inyo. Sapagkat habang lumalago po kami sa pagkakilala sa inyo, mabubuksan ang aming isipan na sapat ka po, Panginoon, sa bawat pagsubok, sapat po kayo sa bawat luha, at sapat po kayo sa bawat sandali ng aming buhay. Ama, salamat pong muli. Lahat po nito'y dalangin po namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Amen.